sa inyo ang lay Adventist servants, ang layas. Para naman kayo ay mayroong konting idea sino rin mga naka-Chinese scholar. Mga parang mga lemonade. Kami po ang lay Adventist servants, layas, kung tawagin ng nakararami. Kami po ay support ministry ng aming church. At ito po ay naitatag taong 2022. Magkakaroon na kami ng 3rd year anniversary ngayong December 31, 2025. Pangatlong taon pa lang po namin sa ministry. Noong una, ito ay binuo dahil mahusay yung mawit. Hindi, ito nabuo ay singing group dati. Yun ang panukala. Pero hindi ho naging ganun ang direktiba ng Panginoon para sa amin. Alam mo, dahil kami po ay wawalo. Pang-siyam ang aming news. Wawalo po kami na nakarating. Kami po ay 11, 17 ang nasa Pilipinas, 2 po ang nasa abroad. Nagkataon po na napakarami ng mga obligasyon ang aming mga kasama sapagkat ang layas po ay binubuo ng mga elders, mga deacons, at mga department heads ng aming mga na aming church ay halos lahat po yan. Kaya hindi ko kami nagkasabay-sabay na pwedeng umalis. Dahil may mga kanya-kanya dapat gampanan. Ang narinig lamang po ay aring aming secretary. At the same time, siya rin ang aming music director. Ang aming vice director po social affair. Si Brother Alvin, si Brother Eric, si Brother Marlan, ang aming director for spiritual affair. Ang aming director para sa livelihood, si Brother Mar, si Brother Marlon, si Brother Boyet. At si Brother Renato, ang aming director for communication. At the same time, siya rin po ang aming assistant treasurer for expenses. At si Brother Mar, assistant treasurer for sales. May sales. At expenses. So, ibig ko sabihin, ay inorganisa po namin ito sa 5 layunin. Para lang may background kayo. Kami po ay naorganisa sa layunin na magbigay ng ang pangunahin po namin lagi evangelism. Practical evangelism. Ayaw po namin ng masyadong theoretical evangelism. Sa amin po, very practical evangelism namin. May naligutin yun, baka hintak eh. May nahinap pa yung lessons. May walang tira ka, bigyan mo ng tira ka. May nilalabing, bigyan mo tabi. Yan ang mga practical evangelism kasi gano'n si Christ eh. Nasa kalagitnaan, nag-ministry. Ang pangalawa ho namin ay practical discipleship. Mahirap mag-evangelize sa labas. Kung hindi tatalo. Kaya ang discipleship namin ay nagsisimula sa aming mga miyembro. Papunta sa mga miyembro ng church. Bago kami mag-evangelize sa labas. Sapagkat lagi magkasama ang discipleship at evangelism. Yan po ang pangunahin namin gawain. Kami rin ho ang nangangalaga sa aming mga bagong binyagan sa Lord Church. Yung mga medyo mahihirap abutin ay iniasay no sa layas. Para maalagaan kasi ugali na po natin, mangaral, magbinyag, ang pangangalaga po ay masyado tayong maluwag at nagpapabaya. Kaya nawawala. So, ang lay ministry po ay yan po ang naalaga sa mga bago nating binyagan, sa mga backslider na ating pinababalik. Yan, ang ating ano. Ang ikatlo po ay ang livelihood training. Nais mo ng grupo na magkaroon ng isang livelihood
unang-una na yung mga kapatid natin sa iglesia. Sapagkat pagkaraniwang problema na, nawala sa kapilya tuwing Sabado, sa simbahan tuwing Sabado mga kapatid. Sapagkat nagtatrabaho. Ang inuuna mo talaga yung kalamang sikmura. Hindi natin pwedeng gawan ng matinding argumento yun sapagkat yun ay sikmura. Kaya ang tanging paraan, ang focus namin ay solution. Paano bibigyan ng livelihood ng mga kapatid sa abot ng aming makakaya at sa abot ng aming mga nasasakupan. Kahit hindi ho namin nasasakupan. Ay iba't ibang probinsya na ang aming dinalaw at binigyan ng mga trainings. Gusto natin mabigyan sila ng pagkakakitaan na hindi masasalansa ng araw ng Sabado. Ang kabanalan ng Sabat ay mapapanatili habang kumikita sa mga ibang araw na pinagkaloob sa ating Panginoon. Ang dami na namin pinuntahan. Sobrang dami na. Kami natutuwa at nakapunta na nagkaroon. Bagaman pamilya sa akin ng mga lugar dahil pauli-uli na ako. Hindi na ako tatlo din sa Kalawang. Tapos may balik ako ng makaihay. So, tinatandaan ko lang ito. Pero hindi ko alam yung first ito. Hindi ko alam. Ay, kung alam ko lang, hindi alam ko. So, ayan, yan o yung livelihood ay atin na pong kinakandak yan. Ang pang-apat po ay meron din kami mga community services. Marami tayo. Mga pending, medical, dental, mission, alam niyo kung paano mag-organize yung hindi ganun kadali, mga doctors, mga gamot, yung mga bloodletting activity, mga libre tulin, libre upet, ay ginagawa mo natin yan. Tayo nagpaplano, kaya lang hindi po sapat ang aming financial capability. Medyo mahina pa ho kami doon, kaya naka-line up pa po. Ang ikalima po namin ay ang aming general welfare, yung po'y kararagdag lamang sa aming ministry. Dagdag na layunin. Kaya ho ang aming mga opisyales, meron kaming philanthropies for the Philippines. Yan po yung mga nangangalap ng mga philanthropo at may mga magagandang loob para tayo makapagpaaral ng mga estudyante na gusto naman makatapos ay wala namang kakayahan. Ay willing naman ng bata, ay ating hanapan kung paano makakatulong. Kaya meron kami dalawang philanthropies abroad. Yung dalawa nasa abroad, yung mga philanthropies namin na naroon, nangangarap ng mga pondo. Anyway, sa limang layunin yan, dyan po umiikot ang mga activities namin. Ang maganda pong balita mga kapatid, sa dami-dami ng aming pinuntahan, mula sa San Juan, Batangas, mga bayan sa Occidental Mindoro, Pampanga, may Cavite tayo, may Quezon na tayo, San Antonio, Quezon. Ang Laguna, marami na rin na ako. Sa Santa Cruz, at saka Quezon. San Pablo, yan po ang mga pinag-lingkod natin. Kung San Pablo, anong tayo? Tayo. Ang maganda ho nito, lahat ng pinupuntahan namin, like Mindoro at San Juan, until now, ang kanilang pasasalamat sa ministry natin ay pero hindi natin hinihingi tayo pasalamatan. Kaya lang, ang makapagsabi sila kapatid, napakaganda ng inyong itinuro, ay siya namin pinagkakakitaan ngayon. Pero yun nga, ay ang Mindoro na lang, yung dalawa, consistent na nakikipag-communicate sa akin na ang kanilang daw source of income is organic vegetable farming. At meron na rin po nagsimula ng organic fertilizer production via vermicomposting. Pinagkakakitaan nila ngayon. Dati daw, ay siyempre, medyo hindi ganun kadali sa simula. Pero ngayon ay napaka-consistent na. Maging ang San Juan po, nung tinuruan namin ng mushroom production, ngayon sila ay nasa processing na. Bagaman hindi sa akin kumukuha ng mga banks, kung sabi ko napakalayo po ninyo, tuturuan namin kayo kung paano gumawa, ay gumagawa sila ngayon. So, ay di meron silang pinagkakakitaan.
Yun po nare-replicate na. Eh di kaya mga Pilipino naman sa hilig manggaya. Ay maski exam ginagaya, maski pangalan. Ay di kaya-kaya sila, maganda ang pagkakagaya nila kasi positive. Ano? Gagayahin mo kasi kumikita naman sa kapatid. At ang maganda ho kasi nito ay na-assisted ng ministry namin sa mga marketing. Assisted sa marketing, assisted sa technology, wala na silang problema. Basta lang, consistent sila, huwag yung may nastugong. Ay, sa simula na ang maliyab na sa simula na ang mabuhok. Ay, sorry. Dapat tingin sa lang ko. Ay, ganoon lang Ang maganda po, abangan nyo rin po kami. Ang pagkakasabi sa akin ay mag-e-air ng aming program sa Hope Channel, North Philippines. Makikita nyo ang ministry. Kami po ay may isla na ang title po ng aming program sa Hope Channel ay Kabuhayan at Kasulatan. Para nyo lagi ang aming mga pagbuka. Kabuhayan at Kasulatan. Iba't ibang kabuhayan ang aming itinuturo noon. At yun po supported lagi ng biblical foundation. Kaya matututo ka na kung paano mabuhay sa mundo na hindi mo naman nalalabag ang kalooban ng Diyos. Yan ang ating programa sa Channel North Philippines. At hoping na magtuloy-tuloy, ang alam ko ay meron kaming 13 session. Sa isang quarter ay 13 session. Ay ang aming ipinasa na naprobahan nila ay pang isang taon programa. At sa next year daw, sabi ni Pastor Dalida ay parang gagawin 1 hour ang aming sila. Basta makapanawa yun. Kaya lang, hindi po kami nag-resume ulit ng aming taping. Alam niyo naman, di ba, naghiwalay ang NPUC, SNPU at NLPUM na ngayon. Kaya medyo hindi po kami nag-resume ng taping. Kasi ang lay ministry po, ay meron po kami sariling farm kung saan pinoproduce ang mga organic fertilizer, kung saan pinoproduce ang mga organic mushrooms. Farm po yun na pagmamayari po ng lay Adventist Church. So, pagdating ng panahon, at kayo magawin nyo sa amin, huwag nyo na ipagpaalam. Nakay laro ko. Kaya po mga kapatid, yan po ang Lay Adventist Church. Inyo po kami isama sa inyong mga panalangin na kami po ay maging intact ang mga relasyon at ang aming mga programa ay masuportahan financially ng mga instrumentong ginagamit ng Diyos para ipagpatuloy ang kanyang gawain. Sapagkat ang dami po na kinakailangan pa nating abutin. Kaya kami ho ay busy-busy ang mga kalalakihan ng aming simbahan. Ay busy-busy. Bagaman ang kalalakihan ng buong Dakal Church ay hindi miyembro ng LAYAS, pero karamihan ay miyembro ng LAYAS. Kaya napaka bigat ang aming suporta sa aming church pagdating sa evangelism at discipleship. So yan lang po mga kapatid at maraming magsusunod sa akin. Maraming salamat at magandang umaga. Happy Sabbath.